kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo maroon, ano man ang ating mga ginagawa, kung natin sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating gamitin ang presensya ng Diyos. Sumasa atin ang pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, ang ng Espiritu Santo na bubuhay at naghahari, iisang Diyos magpas sa walang hanggan. Mga kagabay, dapat tayong mga magulang, mga ama, mga ina, lalong-lalo na ang mga ina, lalong-lalo na. Dapat tayo ay magiging tamang mga gabay at nubay, ama, kapatid, kaibigan ng ating mga anak. May isang salaysay na hindi natin makakalimutan. Ito ay hinggil sa isang pamilya, isang mag-anak, ang ama, ang anak, at ang kaisa-isang, ang ama, ang ina, at ang anak, at ang kaisa-isang anak na babae, na magti-teenager na noong mga kapanahon na yun. Nasa 16, nasa 15 or 16 na. Ang kasawa nito ay masasabi natin marimusa sa buhay. Isang matagumpay na negosante ang ama, at ang ina naman ay mayroong mga sideline na kumikita rin. Sa madaling salita, nasa kanila ang kasaganaan sa buhay. Ngunit, ang ama, sabihin man natin masipag siyang maghanap buhay. Pag wala siya sa kanyang hanap buhay, siya ay nasa kanyang mga barkada, nasa kanyang makasama, naglilibang-libang, nagre-relax-relax. Ang ina naman, dahil sa sideline na naman ang kanyang hanap buhay, pag wala sa kanyang sideline, ang nasa kanyang libangan kuno, medyo pakikipag-socialize, napabayaan ang anak. Ang katwiran ng mag-asawa, ibinibigay nila sa lahat, ang lahat sa kanilang anak. Walang mahahanap pa ang kanilang anak. At marami naman silang katulong na mag-alaga sa kanilang anak na dalagita. So nagdaan ng mga araw, nagdaan ng buwan. Aalis ang mag-asawa, natulog pa ang anak, darating, natulog pa ang anak. Sa madaling salita, wala silang paki kung ano ang kalagayan ng kanilang anak. Basta nakita nila na walang sakit, baliwalan sa kanila. Isang araw, inamadyata ang linang na lumabas. Napansin niya, tanghali na, hindi pa lumabas ang kanyang anak. Tulog pa. At nagising anak, niya hindi man lang nakikitabi sa kanya, parang wala. As in wala talaga. Pero dito pinansin ng ina. Ito man yung madaling araw nang dumating ang anak. Dito na napansin ng ina. Ang anak, nakita niya ang kanyang anak. At siya ay nagtaka. Kinaumagahan, hindi lumabas sa bahay ang ina. At nangising ang anak, tinabihan niya ito at tinanong,
Anak, saan ka ba kagabi? Kaya mag-uumaga na nang dumating ka. Nabigla ang anak sapagkat magaspang na sumagot ang anak na babae. Nabigla ang ina. Mama, mabuti ang tanong ka. Mabuti ang tanong ka. Ngunit huli na ang ginawa mong pagtatanong sapagkat marami na ako nagawang pagkakamali. Dahil sa hindi ko kayo makausap, hindi ko kayo makikita, hindi ko alam kung mga magulang ko pa kayo. Ako ay laging nasa labas. Gabi, umaga, at nakalimutan ko na ang aking pag-aaral. At ang masama, Mama, may karelasyon akong tubo. Dahil sa paghanap ko ng mga kaibigan, nagiging kaibigan ko ang mga taong lansangan, ang mga taong nagbababad sa kalsada, ang mga taong walang mga magulang na katulad ko. Walang ina, walang ama, walang kaibigan, walang kausap. Nabigla ang ina. Natauhan, napaliguan ang kanyang matagal ng dumi bilang isang ina. Ang dumi na walang pati sa kanyang anak. Umiyak siya. Niyakap niya ang kanyang anak. Humingi ng patawad. Nangako magbabago. At ang una nilang nilakad ng sumunod na araw na yan ay ang pag-aaral ng bata na sa kabutihang palad tinanggap ng din ang nagiging pahayag ng ina. Mula noon, halos ayaw nang lumabas ang ina, maliban po talaga sa kanyang hanap buhay. Magiging ang ama, malimit na rin makipagbanding sa mag-ina. At anong balik ang dating sigla ng kanilang bahay. Ang laking pasalamat ng ina na nagiging matapang ang kanyang anak upang ipaliwanag ang lahat. Mga kagabay, lalong-lalo na tayong mga magulang. Totoo, lalong-lalo na sa panahon ito, napakahirap pagsamahan ng mga anak. Napakahirap disiplinahin ng mga anak. Ngunit, tungkulin natin mga magulang, ama at ina, ang magiging gabay at magiging patnubay ng ating mga anak. Hindi ko muna ibigay natin ang pangangailangan ng ating mga anak. Sapat na. Hindi ko mo may mga katulong na mag-alaga sa ating mga anak. Sapat na. Hindi ko mo nadamitan, napakain. Ngunit hindi natin naalagaan ng ating mga anak. Ito ay isang malaking pagkakamali. Magkaroon tayo ng tinatawag na banding at komunikasyon sa ating mga tahanan. Pahalagahan natin ang ating pagiging mga magulang. Tungkulin natin. Ulitin natin at ating bigyang diin. Napakahalaga na tayong mga magulang ay magiging gabay at patnubay ng ating mga anak.